Gorosei may bagong target sa Egghead Island. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na Chapter 1118. At ang title nga daw netong paparating na chapter I'm Free. So ang unang ang impormasyon sa spoilers sinasabing makakakita pa daw ulit tayo ng reaksyon sa iba't ibang parte ng mundo. At this time daw itong sila Leo at Rebecca na ang makikita natin. Itong impormasyon nga na to hindi na tayo gaanong excited. Since ilang chapters na nga ang lumilipas na ganito ang ginagawa ni Oda. Nagpapakita siya ng iba't ibang karakter na nakasalamuha na ng Straw Hat Pirates. Pero ang excited nga ako kung may ipapakita pa ba sa chapter na to ng mga random characters. Gaya na lang sa last chapter na out of nowhere biglang ipinakita ni Oda itong sila Jin at Don Krieg. Sana nga may ganitong pa-surprise ulit sa chapter na to. Ang next information naman sinasabing pagtapos daw ng ataking ginawa ni Gorosei Mercury sa Ancient Robot lumubog daw itong Ancient Robot sa ilalim ng karagatan. Kung matatandaan nyo sa last chapter biglang ang sinugod ng 5 Gorosei itong Ancient Robot at inatake ni Mercury. Since as per York nga nasa Ancient Robot daw ang signal ng broadcast ni Vegapunk. So follow up nga sa information na to sinasabing nagbalik daw yung broadcast ni Vegapunk ng ilang segundo. At ang huli nga daw niyang sinabi that name is. Bali mukhang may i-reveal pa nga itong si Vegapunk na ikiklifang na naman ni Oda. Kung napanood nyo nga yung last video na ginawa natin nabanggit ko nga na kailangan ng mga Gorosei ng purpose para labanan pa itong Ancient Robot at hindi mabaling yung atensyon nila sa Straw Hat Pirates na patakas na ngayon sa Egghead Island. So ngayon nga mukhang itong purpose na nabanggit ko mukhang manggagaling pa rin kay Vegapunk. Since kung magpapatuloy nga itong revelation niya at nasa ilalim na ng karagatan itong Ancient Robot siguradong makukuha pa rin niya yung atensyon netong mga Gorosei. At speaking of Gorosei dahil nga sa tapos na sila sa mission nila sa Ancient Robot ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers sinasabing ang sumunod daw na target nila sila Atlas at Lilith na. Pinagplanuhan nga daw nila na hulihin itong dalawa na to. Madagdag pa nga na inatake rin daw ni Gorosei Mercury itong barko ng mga Giants. So itong next move nga ng mga Gorosei understandable. Since ang balak nga lang nila na itira sa mga satellites ni Vegapunk ito lang na si York dahil sa ito nga lang ang nasa side nila. Sa part naman ni Mercury na inatake itong barko ng mga Giants konektado nga ito sa sumunod na impormasyon sa spoilers. Since itong barko nga ng mga Giants nasa lokasyon nila Bonnie. Kaya naman ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers sinasabing sa pagtatapos daw ng chapter na to makikita daw nating nag-transform itong si Luffy into Gear 5. At since nakita nga natin si Luffy sa last chapter na papunta na sa lokasyon netong sila Sanji at Bonnie bigla nga daw in-encourage ni Luffy si Bonnie na mag-transform kagaya niya. Yes guys, nakapag-transform nga daw itong si Bonnie ng Sun God Nika form. So itong moment nga na to sana nabigyan ng magandang aura. Dahil nga sa nakita mismo ng dalawang mata ni Bonnie yung pagtatransform ni Luffy into Gear 5 few chapters ago lang tumaas nga ang paniniwala niya na talagang totoo yung kinikwento sa kanya ng tatay niyang si Kuma. Totoo ang Sun God Nika. Kaya naman itong pagtatransform niya hindi na questionable since nakita nga niya ito mismo. Ang excited nga akong malaman sa sitwasyon na to ano kaya ang magiging reaksyon ng mga Gorosei patungkol dito. Dahil isang Sun God Nika pa nga lang na si Luffy irritable na sila. What more kung malaman pa nilang kaya rin itong gawin ni Bonnie. Diba? May inis rin kaya sila? Magugulat? O expected na nila ito kay Bonnie? Anyway, bago nga matapos itong video na to dahil sa napag-uusapan na rin natin si Bonnie gusto ko nga lang banggitin na hindi pa nga nakaka-interact ni Zoro yung tatay niya. Yes, hindi pa nga nagkikita itong sila Zoro at Kuma sa arc na to. At alam naman nating lahat na may mapait na history itong dalawa na to. Kaya naman I wonder kung ano ang magiging reaksyon ni Zoro kung malaman niya na tatay ito ni Bonnie or kaibigan pala ni Kuma si Vegapunk. I-explain kaya sa kanya ni Bonnie na yung ginawa niyang sacrifice na nating happened para kay Luffy? So kayo ba? Ano bang take nyo dito? Ano ang ine-expect nyong mangyayari once na magkita itong sila Zoro at Kuma sa arc na to? Kung may sentiments nga kayo or idea i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Anyway, ayan na nga yung spoiler review
review natin para sa paparating na chapter 1118. Kung natripan nyo nga itong video na to, huwag nyo nang kalimutang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!